Samantala, nagpalabas ang Department of Health ng back-to-school tips para sa mga mag-aaral upang makaiwas sa sakit at mapanatiling malusog ang kanilang pangangatawan. Alamin natin ito sa ulat ni Julius de Samburon. Halos isang linggo na lang at magbabalik eskwela na. Sabayan mo pa ng pagpasok ng rainy season, kaya hindi malayo na magkasakit ang ating mga mag-aaral. Kaya bilang paalala sa pagsisimula ng klase sa Lunes, 3 ng Hunyo, nagbigay ang department ng mga tips para manatiling malusog at iwas sakit ang mga estudyante. Kung ang inyong mga anak ay nasanay ngayong bakasyon na nagpupuyat o magdamagang gising, ay nako, dapat yun na po silang sanaying matulog ng maaga, lalo't maaga ang pasok sa paaralan. Ikalawa, dapat din ay patingnan ng mga magulang ang mga mata at tenga ng mga bata. Paliwanag ni Health Assistant Secretary Eric Tayag, kadalasan ay napagkakamalang mahina ang estudyante, pero ang totoo, malabo lang ang mata o mahina ang pagdinig nito. Ikatlo, siguruhin ding masustansya at ligtas ang kinakain ng inyong mga anak. Kabilang dyan ang pagkain ng mga gulay, Go, Glow, and Grow foods. Iwasan din ang ilang pagkaing madaling mapanis dahil nagiging sanhi ito ng food poisoning. Siguruhin ding hindi kontaminado ang iniinom na tubig at ginagamit na yelo. Ikaapat, mahalaga din ang pagkakaroon ng proper hygiene. Turuan ang mga bata na maghugas ng kamay bago't matapos kumain at maging pagtapos magbanyo. Dahil may ilang bata na super busy sa pag-aaral sa paaralan, napakaseryoso, ika nga. Pakinggan nyo ang panlimang paalala ng DOH na huwag pipigilin ng pag-ihi dahil maging sanhi ng infeksyon tulad ng urinary tract infection o UTI. Sa mga susunod na buwan ay makakaranas ng paiba-ibang taya ng panahon. Minsan maulan, minsan maaraw. Kaya hindi maiiwasan ang sakit kapag may ubo o sipon ng bata, huwag nang papasukin para makapagpahinga at nang hindi na rin makahawa sa iba. Nagpaalala din ang kagawaran sa mga paaralan na ipatupad ang 4 o'clock habit kung saan may isang kawani ng paaralan na mag-iikot-ikot tuwing ika-4 ng hapon para mag-check kung may namamahay na lamok para din malinisan at makaiwas sa dengue. Tandaan, mas magandang tignan ngayong pasukan na kasabay ng pagiging matalino't may pinag-aralan ang mayroong magandang pangangatawan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius de Samburon.